Mapagpalang araw sa lahat, share ko lang sa inyo itong gawa ko na color portrait. Bali ito, tattoo na po yan ni client. Yan po ay portrait ng asawa niya. So, pinaparitoke niya sa atin. Sa ganitong kaso ng tattoo, talagang mahirap gawin yung mga ganito, lalo na kung portrait. Kasi, kailangan kahit papano maging kamuka o mahabol natin yung itsura. Pero syempre, papaliwanag natin kay client na hindi na talaga 100% na magagawa pa natin na kamukhang kamukha talaga yung pinapagawa niya kasi may nauna ng tattoo. So dito nag-freehand tayo kasi mahirap na mag-stencil. Tapos ito po yung mga ginamit natin na kulay para sa pagre-retouch natin ng tattoo ni client. So kaya ako nag-freehand kasi mahirap po pagka stencil pa po yung gagawin natin kasi unang-una kailangan makuha mo yung saktong-saktong size kung stencil po ang gagamitin natin para sa pag-aayos nitong tattoo na to. So bukod doon, bukod sa kailangan saktong-saktong size ng tattoo ni client yung maipiprint natin, dapat yung paglalapat natin ng stencil, dapat yung tatamaan ng pinaka-stencil dapat matapat din doon sa mga importanteng part, lalo na yung labi, yung ilong, yung mata, tapos yung shape ng muka. So ang hirap gawin nun, konting maligaw lang ng konti yung pagkakalapat mo, medyo mali na kaagad. So mas maraming mangyayaring error o kaya mas maraming paglalapat ng stencil yung gagawin natin. So baka maubos na yung oras natin bago natin matamaan talaga yung pinaka magiging stencil natin. So mas okay sa akin, para sa akin mag freehand na lang. Bali dito sa labi niya, ang gamit natin na kulay dyan, gumamit tayo ng dark brown yung sa mga sulok-sulok niya o yung mga dark part nung pinakalabi. Tapos salmon, nag-blend tayo ng salmon at saka ng orange. Yung orange, minix lang natin siya sa salmon para yun yung ipang lalait natin na kulay dun sa pinakalabi nitong portrait. So dito, ang gamit ko na dito sa mga light part ng kabuuan ng muka, ang gamit ko dyan light flesh tone. Tapos sinawsaw ko sa white para medyo mag-light pa siya ng konti kasi yun po yung nababasa ko dun sa kinokopya ko. Tapos ito, kung mapapansin nyo, hindi ko kaagad siya pinupunasan kasi nauna ko ng kinulayan yung leeg dito sa pyesa na to. So kung punas tayo ng punas, malaki yung posibilidad na mahawaan yung unang naikulay natin dun sa leeg niya, lalo na mga ganyang kulay, mga skin tone o mga flesh tone. Madali siyang madumihan pagka kinulayan natin ng dark na kulay. So ang kailangan natin dyan, lagyan natin ng glide para hindi humawa o maiwasan humawa yung dark na kulay na nauna nating ikinulay dun sa part ng leeg. So dito sa mata naman, medyo nahirapan tayo bukod dun sa ilong kasi yung ilong talagang inayos din po natin dahil isa rin po yun sa napaka-importanting parte ng isang portrait. Dito naman sa mata, kung mapapansin nyo, malaki kasi kung yung pagkakagawa nung unang artist na gumawa, pasintabi rin po pala dun sa artist na unang gumawa. Kailangan na po kasi nating i-retouch dahil yun ang gusto ni client. So yung mata nito, medyo malaki. Hindi naman malaking malaki, kumbaga kasi dun sa kinokopya natin, maliit lang yung mata, parang chinita yung mata nung ginagaya natin. So ang hirap habulin. So dito, kaya kung mapapansin nyo mamaya pagka pinakita ko yung ginagaya natin na portrait talaga nung asawa ni client, medyo parang yung eyeliner niya parang medyo kumapal na kasi nga kakahabol natin. Yun yung magiging pagbabago doon, medyo kumapal yung eyeliner kasi nga malaki yung pagkakagawa doon sa una. So kailangan pasingkitin natin ng konti kung hanggang saan yung kayang habulin.
Yun lang po yung ginawa ko kasi kung lilitan pa natin ng husto ba mas lalong lumayo yung itsura. At saka pinaliwanag ko naman kay client na talagang hindi na 100% na makukuha natin yung talagang itsura. Basta kung hanggang saan lang yung kaya kong gawin, yun lang po yung gagawin ko. Gagawin ko yung pinaka best ko. Ang kagandahan din naman kay client kasi okay lang daw, tsaka naiintindihan niya na hindi na talaga 100% na magagaya pa kasi nga meron ng naunang tattoo. So parang maghahabol lang talaga tayo para at least kahit paano lumapit yung itsura nung portrait nung asawa niya. So dito nag-highlight na tayo. Lahat ng kailangan kong i-highlight dahil naghahabol nga tayo. So yung iba kasi dyan may mga dark na naipasok o hindi naman kailangan na malagyan yun ng kulay yung part na yun o malagyan ng mga dark na kulay kaso nalagyan. So isa pa yon sa mga kailangan nating habulin kasi pag gumaling yan lalabas at lalabas pa rin yun. So kung meron tayong kailangang ipatong skin tone, flesh tone o mga white, ipatong na natin para masolusyonan yung dating tattoo ni client. So ito na ang ating finished product. Bali masaya kami pareho ni client kasi ako alam ko binigay ko lahat ng makakaya ko. Si client naman masaya kasi nasolusyonan daw yung portrait ng misis niya. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Sana may naibahagi ako sa inyong mixing kaalaman. Subscribe ng ating YouTube channel, Lance Galarpe Tattoo. Hanggang sa mga susunod na video tutorial, maraming salamat.